Paano mo nalaman ang nangyari kanina? Imbes ay balik nitong tanong sa kanya. Nakita ng dalawang mga mata ko. Hindi agad nakaimik si Hunter nang sabihin niya iyon sa harapan nito. At lalo siyang nanghina nang hindi man lang nito pinagtanggol ang sarili nito sa paratang niya. Umalis ka na. Huli niyang pagtataboy dito at muli niyang inihakbang ang mga paa para lumakad. Nakakaisang hakbang pa lang siya na magsalita muli si Hunter. Siya ang humalik sa akin, hindi ako. Kung nandun ka talaga, dapat nakita mo yun. Pagtatanggol ni Hunter sa sarili niya. Oo, nakita niyang hindi ito ang unang humalik. But the fact na magkasama sila sa bar na iyon at naghahalikan made her heart totally break. Hindi na lang siya nagsalita at nagpatuloy lamang sa pag-akyat sa hagdan. Nang maramdaman niyang sumunod si Hunter sa kanya hanggang sa pasilyo, ay nilingon niya ito at saka matapang na hinarap muli. Umalis ka na, Hunter. Ayaw na kitang makausap. Hindi mo ba naiintindihan yun? Gusto niyang tuluyang umiyak sa harapan nito at isumbat dito kung gaano kasakit ang ginawa nito sa kanya para lang mabawasan ang bigat na daladalan niya sa kanyang dibdib. But she bravely held her tears and she will never make herself attached to him. She'll not allow him to hold her even a single second. Huwag mo kong hahawakan. Tinabig niya ang dalawang kamay ni Hunter nang tangka nitong hawakan siya. Napahilamos na sa mukha si Hunter. Tanda na hindi na nito kaya nangyayari sa kanilang dalawa at wala siyang balak na magpatalo. Lalabanan niya ito hanggang sa makakaya ng puso niya. But instantly, Hunter aggressively hugged her tightly. Muntik pa siyang mapasigaw sa ginawa nito. Halos hindi siya makahinga sa ginagawa nitong pagyakap sa kanya. Hindi niya maigalaw ang mga braso niya dahil parang bato ang katawan ni Hunter ng mga oras na iyon. Bitiwan mo nga ako, Hunter! Ano ba? Sigaw niya dito at tila walang epekto dahil hindi man lang siya nito hinayaan na makagalaw kahit konti. Nasasaktan ako, Hunter! Ano ba? Hindi kita bibitawan hanggang hindi ka naniniwala sa akin, lalo na sa mga sinasabi ko. Sigaw din ito sa kanya. The same force ay sapilitan siya nitong hinalikan sa labi na parang uhaw na uhaw ito. Halos sumapdi ang labi niya nang pilitin itong pumasok sa kanyang bibig. She tried to push him but it was useless. Wala itong balak na pakawalan siya. Hanggang sa naramdaman niyang kinagat nito ang labi niya at bigla siyang napadaing dahil sa sakit. Sinamantala naman ito ni Hunter. To the point na wala na siyang nagawa sa paraan ng paghalik nito sa kanya. And the only way she wanted to do that time is to forget all the pain and heartaches he brought into her life. Para masuklian din niya mga halik na pinaparanas nito sa kanya na walang hinanakit at pait sa puso niya. Ilang saglit ang nakalipas, sinandal siya ni Hunter sa pader na hindi nito tinatanggal ang pagkakalapat ng kanilang labi. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa matigas na pader papasok sa kanyang kwarto. At mas lalo pang diniina ni Hunter ang katawan sa kanya. Pilit na pinaparamdam sa kanya ang nasa gitna nito. Otomatikong nagising si Nicole na maaga para gumayak sa trabaho. That's why she was now fully awake in that early morning. Hindi katulad ng ordinaryong umaga na nagmamadali siyang tumayo para maligo. Ngayon ay hindi siya agad makabangon at nang lingunin niya ang dahilan ay napatitig siya dito. Hunter is still sleeping at her back, hugging her tightly in her waist at pati ang mukha nito ay dikit na dikit sa kanyang leeg. Sinubukan niyang gumalaw upang makawala sa pagkakayakap nito but she failed. Gradually, bumalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Ang pag-aaway nila, sigawan at sumbatan. Akala niya kaya niya itong tiisin at baliwalain pero nabigo na naman siya. And it was all happened because she was being wicked in front of him. Na kahit anong gawin niya, hindi na niya kaya pang itago dito ang tunay niyang nararamdaman. That she truly loves this man. At hindi nawala iyon for so many years na hindi sila nagkita. Maybe because she was blinded by anger and hesitation. Hanggang ngayon naman, ganoon pa rin. And worst, alam niyang hindi pala ito seryoso sa nauna nitong pinangako sa kanya. Pakasalan siya dahil may ibang babae pala ito sa buhay nito maliban sa kanya. Nang maramdaman nito ang bahagya niyang paggalaw ay unti-unti rin itong kumilos upang yakapin siyang muli ng mahigpit. Umungol ito tanda na gising na din ito. Umaga na, Hunter. Bumangon ka na dyan.
at hinawakan niya ang isa niyang braso upang tanggalin ang pagkakayakap nito sa bewang niya. Mamaya na tayo bumangon, honey. Ungot nito sa kanya, pero hindi niya ito pinakinggan at nagpatuloy pa rin siya sa pagtayo at pilit na lumabas sa loob ng kumot kung saan magkasalo ang mga katawan nila. Pinasuot nito sa kanya ang suot nitong 3/4 na damit kagabi nang maramdaman nito na giniginaw siya dahil sa nakabukas na aircon. Binuksan pala nito ang aircon sa kwarto niya at hindi niya iyon namalayan. Ito naman ay nakasuot na ng boxer shorts na pang-ibaba. Kaya nang tanggalin niya ang kumot sa kanilang katawan ay nahantad ang hubad nitong katawan. Tinitigan siya nito, half naked at tinanong, "Pilit ka pa rin ba, honey?" Siya naman ang lumingon dito. "Wala akong karapatan na magalit sa'yo, kahit sino pa ang kasamahin mong mga babae. Wala tayong relasyon." Tila hirap na hirap niyang bigkasin ng mga salitang iyon. "Ilang beses ko bang dapat na sabihin sa'yo, Nicole? Wala kaming relasyon ni Liza. She's nothing." Giit pa rin ito sa kanya na mas lalong nakadagdag sa iritasyon na nararamdaman niya para dito. Nothing? Pero kung maghalikan ay wagas? She's not an idiot para maniwala sa mga sinasabi nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad na hindi niya nililingon si Hunter. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Isipin man niya ito o hindi, masasaktan pa rin siya hanggang sa ganito ang setup nila. Paglabas niya ng banyo ay nakita niya itong nakasuot na ng pang-ibabang pantalon. At sa kanya naalala na iabot dito ang damit nito na hinubad niya sa banyo. Hindi nagtagal ay nagsalita naman ito. "About Jason last night, ayoko nang makita ang lalaking iyon na pumupunta dito. Maliwanag ba?" He said that while kissing her body. Nagsisimula na naman siya ng diskusyon. "Wala siyang ginagawang masama, Hunter. Huwag mo siyang pag-initan." Pagtatanggol niya kay Jason na talaga namang naging mabait sa kanya at parang kapatid na nga ang tingin niya rito sa tuwing tutulungan siya nito sa mga bagay na akala niya hindi niya makakaya, katulad kagabi. "What? At pinagtatanggol mo pa siya?" Nag-iba na ang tono ng boses ni Hunter, maging ang titig nito sa kanya ay dumilim na rin. "Kaibigan ko siya at wala naman sigurong masama kung minsan dumadalaw siya dito sa apartment." Gusto sana niyang hampasin ng unan si Hunter sa inis niya at parang lahat ng ginagawa niya ay kailangan pa nitong pakialaman. Sa 10 oras ng gabi? Hindi pa rin bumababa ang tono ng boses nito na halatang iritado na din. Ayaw na niya itong kausapin dahil baka kung saan na naman humantong ang pagtatalo nila at kung ano pa ang masabi niya dito. Tumahimik na lang siya at nakipagtitigan dito. Pagkatapos ay kinuha niya ang iba niyang gamit katulad ng bag at blazer na gagamitin niya, sa kanya ito nilingon. "Sa office na lang ako magbe-breakfast." Saad niya dito. Para hindi na rin siya mag-abala pa na magluto ng umagahan at maobligan na rin itong umalis. Nakita niyang bumuntong hininga sa Hunter. Pagkatapos niya magsalita at isinuot na lang nito ang damit na iniabot niya dito. "Starting today, ako nang susundo sa iyo sa hapon." Bulalas nito sa kanya nang matapos nitong isuot ang damit sa katawan. "Ano?" Nabigla siya nang baling sa gawin niya. "I said, ako nang susundo sa iyo sa office mo sa hapon. Hihintayin mo ko at huwag kang sasama kung kani-kanino." Natameme na lang siya sa sinabi nito at parang may mali naman sa gusto nitong mangyari. "Hindi pwede." Mariin niyang sagot dito. "At bakit hindi pwede?" Nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. "Minsan, gabi na akong nakakauwi. Maraming ginagawa sa office. Baka mainip ka lang kaya hintay." Yun na lang ang naisip niyang idahilan dito. "I don't care. Basta akong susundo sa'yo." Determinado ito at halatang hindi ito papayag na hindi niya sundin ang gusto nito. Umalis sila ng apartment na hindi nagkikibuan hanggang sa maihatid siya nito sa opisina nila. Nagpumilit din itong ihatid siya sa trabaho kahit na tumanggi siya. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Kaysa makipagtalo naman siya dito. Nakakapagod. "Nicole, I'm warning you." Sambit nito sa kanya bago siya bumaba ng kotse nito. Ang tono ng boss nito hindi galit pero nagbabanta naman. "Ano na naman?" Inis niyang tanong sa kanya. "Ayoko nakikipag-usap ka pa kay Jason." Ulit nito sa kanya. Para na itong sirang plaka sa kasasabi noon sa kanya. Inismiran niya na lang ito at sa kanya hinawakan ng bag at lumabas na ng kotse. At binuksan pa nito ang salamin ng bintana pagkababa niya. "Babe, susunduin kita mamaya." Paalala muli nito sa kanya. This time, inarapan niya na ito.
Wala na talaga sa tamang huwis yung lalaking ito. Nagpatuloy na siya sa pagpasok sa loob ng opisina nila na hindi niya nalilingon si Hunter. Pero alam niyang hinihintay pa siya nitong makapasok sa loob bago umalis. Nadinig kasi niya ang pagharurot ng kotse nito pagkaraan. Lumipas sa mga araw at linggo at parang naging karaniwan na lang ang pagsundo sa kanya ni Hunter sa hapon pagka-uwian nila. Minsan na hindi siya nito nasusundo at may biglaan trabaho o meeting pero may pinapadala naman itong driver para sunduin siya. Mas madalas na doon din ito kumakain ng hapunan at hindi naman niya ito mapigil sa gusto nitong gawin. Unti-unti naman ay nagiging maayos ang sitwasyon nilang dalawa pero wala pa ring label na kahit na ano ang relasyon nila. Magkasabay din silang namimili ng mga stocks at kung ano-ano bago sila umuwi ng apartment at kulang na lang ay doon na rin ito tumira. Hindi naman niya gusto na siya pa mag-initiate na kausapin ito at magtapat. Okay na sa kanya na kasama niya ito physically kahit na walang kasiguraduhan kung hanggang kailan sila magiging ganoon. Ang importante, masaya siya sa tuwing kasama niya ito at yun ang mahalaga. Napansin din ni Monica at iba pa niya mga kasamahan sa trabaho na hindi na siya namamasahe sa pag-uwi at palagi siyang may sundo. Sinabi naman niya kay Monica kung sino ang sumusundo sa kanya at napoo na lang ito nang sabihin niya iyon. Sabi ko naman sa'yo Nicole, hindi ka naman lulubayan ni Hunter hanggat hindi ka napapasuko nun. Paninigurado nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya sa sinabi nito. Ano pa ba magagawa niya? Baka nga talaga wala na siyang pwedeng gawin para matakasan si Hunter at hindi naman niya gustong gawin ang bagay na iyon. Isang hapon ay nagulat pa si Nicole nang magpunta mismo si Hunter sa loob ng agency na pinagtatrabahuhan nila. Nagkunwari itong bibisitahin daw si Saber pero alam niyang may iba pa itong dahilan. Sa kanya pa ito lumapit na una para tanungin kung saan ang office ng kapatid nito. Kita niya ang mga tingin ng mga kasamahan niya mga babae nang lapitan siya ni Hunter at halatang mga iritado ang mga ito. Hindi na lang niya pinansin ang mga kasamahan niyang babae at baka mapansin pa iyon ni Hunter. Come with me, honey. Bulong ni Hunter sa kanya nang naglalakad sila patungo sa opisina ng kapatid nitong si Sir Xavier. Ha? Nagulat siya sa sinabi nito. Ipapakilala kita kay Xavier. Saad nito sa kanya. Wag na, saka na lang. Tanggi niya. Medyo kinabahan siya sa pwedeng sabihin ng kapatid nito lalo na't doon siya nagtatrabaho. Mainam na hindi alam ni Sir Xavier na kakilala niya ang pangalawa nitong kapatid. Makakapagtrabaho siya na maayos at walang iniisip. Hindi pumayag si Hunter at pagbukas nito ng pinto ng opisina ng kapatid nito ay hinila siya nito papasok sa loob. Hunter! Bulong lang halos iyon at agad niyang nakita ang pagkagulat sa mata ng kapatid nito na nakaupo sa swivel chair. Oh brother, nandyan ka pala. Bati nito kay Hunter. Naisipan kong dumaan sa opisina mo. Dadaanan ko rin naman si Nicole pagka-uwian nila. Hawak na ni Hunter ang isa niyang kamay at doon naman napatingin si Xavier. Meron ba akong hindi nalalaman sa empleyado ko at sa magaling kong kapatid? Pagdaka ay tanong nito sa kanila na may halong kapilyuhan. I'm courting her. Balik nito sa kapatid at niyaya siya nitong umupo sa isang sofa na malapit sa table ni Xavier. Medyo nagulat siya sa sinabi ni Hunter kung bakit magkasama sila ngayon. Pero mas mainam na iyon kaysa kung ano pang isuwalat nitong katotohanan tungkol sa kanila. Really? Dapat makilala nila papa at mama si Nicole kung ganun. May himig na excitement ang boses nito. Nga pala, paano kayo nagkakilala bro? I mean, ngayon ka palang naman nagpunta dito sa opisina di ba? Halatang hindi ito agad makapaniwala sa sinabi ng kanyang kapatid. Magkaklase kami nung college, before. At noong nakita ko siya sa commercial na pinasa ng agency niyo para sa promotion ng airline ni Kuya Knight, hinanap ko siya agad. Oh, I see. Tatango-tango si Xavier habang nakatingin sa kanilang dalawa. Siya man ay nagulat sa sinabi nito. Nakita pala ni Hunter ang commercial na ginawa nila kaya pala bigla na lang itong nagpakita sa kanya out of nowhere. Nagkwentuhan ng dalawang magkapatid ng ilang minuto at sinabihan pa ni Xavier si Hunter na dumalaw man lang daw sa bahay ng mga Montefalco at hinahanap na ito ni Sir Leonardo na ama ng mga ito. Kaya pala may sariling bahay si Hunter dahil hindi ito nakatira sa puder ng ama nito, maging sa mga kapatid at stepbrother nito. Nagpaalam na si Hunter at may pupuntahan pa daw sila na hindi naman niya alam kung saan yun.
Wala itong nabanggit sa kanya na may pupuntahan sila ngayong hapon. Tumango na lang ang kapatid nito at masaya silang hinatid ng tingin hanggang sa makalabas sila ng pinto ng opisina nito. Para namang nag-iba ang timpla ng katawan niya. Bigla pagkalabas nila, sumakit ang ulo niya at parang mabubuwal siya sa pagkakatayo kaya napakapit na lang siya sa hamba ng pinto. Mabilis naman siyang naalalayan ni Hunter at hinawakan agad siya nito sa bewang at braso para hindi siya tuluyang mabuwal. Nang lingunin niya si Hunter, ay tuluyan ang nalabo ang kanyang paningin at hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising si Nicole na hindi siya pamilyar sa lugar na nabungaran. Hindi naman ito ang bahay ni Hunter at tanda niya ang kwarto nito. Nang lingunin niya ang tabi niya ay nakita niyang nakatitig si Hunter sa kanya. Base sa kabuuan ng lugar ay nasa isa siyang ospital. At nang makita ni Hunter na nagmulat na siya ng mata ay mabilis itong napatayo. "Nicole, honey, okay ka lang? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalala nitong tanong agad sa kanya. First time niya itong nakitang takot na takot at parang may nangyaring masama sa kanya at hindi maipinta ang mukha sa pag-aalala. Umiling siya ng bahagya at sa kanya sinubukan na tumayo. Pero nabigla siya nang parang lantang gulay siya na walang lakas para makagalaw ng maayos. Nagulat siya. Ano ba nangyari sa kanya kanina? At doon niya naalala na nahimatay siya kanina. Kaya siguro siya napunta sa ospital na iyon. "Careful, honey. Bawal pa sa'yo ang magagalaw." Bawal sa kanya ni Hunter. "Bakit mo ko dinala sa ospital, Hunter?" Tinanong niya na lang ito para malaman ang totoong nangyari sa kanya kung bakit kinailangan pa niyang madala sa ospital. "Euclops, dinala agad kita dito because I'm so freaking worried about you, honey. Then the doctor said, natural lang sa iyo may hilo sa kalagayan mo." "Natural? Bakit naman magiging natural lang sa isang tao ang himatayin?" Nagtaka siya sa sinabi ni Hunter at nalukot na naman ang mukha niya nang maramdaman niya ang pag-asim ng kanyang sikmura. Naalala tuloy niya ang pagkakaroon niya ng hyperacidity. Baka dahil doon kaya siya parang nasusuka. Inilalaya naman siya ni Hunter para makaupo ng maayos at tinitigan niya ito pagkatapos. "Anong sabi ng doktor? Bakit daw bigla ko nahilo at sumakit ang tiyan ko?" Tanong niyang muli sa kanya. Buntis ka, honey. We'll be having a baby." May halong excitement at saya ang tono ng boss ni Hunter nang ibalita niya dito ang sinabi ng doktor. Hindi agad siya nakareact pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Hunter. Pilit niya pang inaabsorb ang sinabi nito at parang hirap siyang i-process sa utak niya ang mga iyon. Dahil ba sa kaba? Takot o pagkagulat? Kahit na kinakitain niya ng kasayahan sa Hunter na magkakababy na sila ay hindi pa rin niya maiwasang matakot sa posibleng mangyari. Hindi niya alam ang dapat niyang sabihin, isipin o ikilos na mga oras na iyon. At naramdaman ni Hunter ang pagkabalisa niya. "Honey, may problema ba? Baka may masakit sa'yo. Sabihin mo sa akin, tatawagin ko ulit ang doktor mo." Hindi pa rin siya nagsalita at sa halip ay humiga siya ulit at tinawakan niya ang dulo ng kumot na nakabalot sa kanya. At biglang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. "Hey honey, what happened?" Tuluyan na siyang nilapitan ni Hunter at hinipo ang kanyang mukha. "Bakit ka umiiyak?" Nilungon niya ito at sinalubong ang mga titig niya. "Paano na ngayon ang magiging sitwasyon natin, Hunter? Kung magkakaanak na tayo?" Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. "Of course, magpapakasal tayo. Hindi na ako papayag na hindi tayo magpakasal ngayon. Now that I finally got you pregnant, honey." Buo ang loob nito nang sagutin siya. At dahil doon ay tuluyan na siyang napaiyak ng tuluyan. Kahit na may parte ng puso niya nagsasabing hindi tama na magpakasal sila nang dahil lang sa bata. Pero mahal niya si Hunter at kahit selfish mang sabihin, gusto niya itong makasama sila ng magiging anak nila. "Shh! Bakit umiiyak ka, honey? Masama yan sa'yo at sa baby natin." May pag-aalala pa rin ang boss nito. Hindi pa rin niya mapigil ang paghikbi. Bigla niyang naalala si Liza. Paano kung malaman ito ang tungkol sa kanila ni Hunter? Ano mangyayari sa kanila na magiging anak nila? "Hunter?" Tawag niya sa pangalan nito. Once and for all, gusto niyang makasiguro sa nararamdaman niya. "Paano si Liza?" Nag-iba ang aura nito at tinawakan nito bigla ang mga kamay niya. "Hindi mo siya kailangang intindihin, honey." "Paano hindi iintindihin? Hindi ba't may relasyon kayo? Tapos sasabihin mo, papanagutan mo magiging anak natin?"
Matapang niyang tanong dito. For God's sake, Nicole, ilang beses ko bang kailangan sabihin na wala kaming relasyong dalawa? Hindi na nito napigilan ng pagtaas ng boses habang hawak pa rin ang mga kamay niya at nakatitig sa mga mata niya. Napasinghap na lang siya dahil sa inakto nito. Aaminin niya, medyo gumaan ang pakiramdam niya nang muli ay itanggi nito na may relasyon nito at ang Liza na iyon. Maniniwala siya dito dahil ito magiging ama ng anak niya at magpapakasal sila at magiging isang pamilya sila kasama ang magiging anak nila. Hindi na siya hinayaan ni Hunter na umuwi pa ng apartment niya. Ito na lang daw ang babalik doon para sabihin sa landlady niya na aalis na siya sa apartment at maging ang mga gamit niya ay ito na ang bahalang kumuha. Dumiretso sila sa bahay ni Hunter at agad na sumalubong sa kanila si Sally. Masaya ito nang makita siya na kasamang bumaba ng kanyang amo sa sasakyan. Ma'am Nicole! Salubong nito sa kanya. Sally, nakangiti niyang bati dito. Dito po ba uli kayo maghahapunan at matutulog? Piliyang tanong nito sa kanya. Si Hunter na ang sumagot sa tanong nito. Dito na siya titira simula ngayon, Sally. Talaga po? Gulat at pagkamangha ang namutawi sa mukha ni Sally nang sabihin iyon ni Hunter. At binalingan siya ni Sally para kumpirmahin ang sinabi ng amo nito. Isang tango ang ginawa niya at sumilay muli ang saya sa maamong mukha nito. Agad naman itong kumilos nang sabihin ni Hunter na maghanda ito ng makakain at kailangan nilang kumain na dalawa. Naninibago man siya sa biglaang pangyayari sa kanyang buhay, ay naging mas mabuti naman iyon dahil naging buo ang puso't isipan niya sa gusto niyang gawin. Yun ay ang makasama si Hunter at ang magiging anak nila. Ipaglalaban niya ang karapatan ng kanilang magiging anak sa sino mang mang-aangkin kay Hunter. Mahal niya ito at hindi siya papayag na makuha ito ng iba, kahit ni Liza. Si Liza na alam niyang isa sa mga araw ay pupuntahan at kukumprontahin siya. Pagtitiwala siya kay Hunter na siya ang pipiliin nito kahit na alam niyang hindi siya nito tunay na minamahal. Na kaya lang siya nito pakakasalan ay dahil sa dinadala niya ang magiging anak nito. Mahirap man tanggapin ang katotohanan iyon. Mag-iipon siya ng lakas ng loob para malagpasan ang lahat ng mga pagsubok sa relasyon nila para sa kanilang magiging anak. Pati sa Monica ay nagulat sa ibinalita niyang buntis siya at baka mag-file na din siya ng resignation. Kaya nalungkot din ito nang malaman ang balak niyang gawin. Nasa ospital pa lang kasi sila ay sinabihan na siya ni Hunter na hindi na siya pwede magtrabaho dahil sa kalagayan niya. Kaya mas mabuting mag-resign na daw muna ito sa trabaho. Hindi naman siya nangatwiran dahil sa isang banday tama naman ito. Nakatitig pa din si Nicole sa salamin na nasa loob ng kwarto ni Hunter. Nakasuot siya ng puting bestida at nakaayos na maganda ang kanyang buhok na parang diwata. Inaplayan siya ng mild na makeup ng kinuha ni Hunter na makeup artist para sa kanilang kasal. Nagdesisyon sila ni Hunter na magpakasal sa West kinabukasan. Nagulat siya at ayaw niyang pumayag dahil inaalala niya ang kanyang daddy. Hindi man lang nito nalaman na ikakasal siya. Tsak na malulungkot at magugulat ito pag nagkita sila. Pero mas nanaig sa kanya na sundin ang gusto ni Hunter dahil mahal niya ito. Lahat ng makakaya niyang gawin para dito, kahit mahirap ay titiisin niya. Nangako naman itong pupuntahan agad nila ang kanyang daddy pagkatapos ng kanilang kasal. Maski ang daddy at ang stepmother nito ay hindi rin alam ang gagawin nilang pagpapakasal. Tumawag na lang si Hunter sa mansyon ng mga Montefalco na darating silang dalawa pagkatapos ng kanilang kasal. Hindi naman daw magagalit ang mga magulang niya kung sakaling magpakasal sila na biglaan. Nasa tama naman silang edad na at pag-iisip para magdesisyon sa magiging pamilya nila. Nang dahil doon ay mas nangibabaw ang kagustuhan niyang makasal kay Hunter dahil sa handa itong maging responsableng padre de pamilya para sa kanilang bubuuing pamilya. Alam naman niya ang dahilan kung bakit ganoon siya mag-isip dahil mahal niya si Hunter. Pero hindi pa rin niya maintindihan ang sarili kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Kulang na lang ay idikit niya ang sarili kay Hunter para lang huwag itong mawala sa tabi niya. Parang nababaliw na ata siya kapag hindi niya ito nakikita at sobrang namimiss niya ito. Parte kaya ito ng pinagdadaanan niyang pagbubuntis? Honey? Tawag sa kanya ni Hunter pagbukas nito ng pinto. Halatang nagniningning ang mga mata nito habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin. Napalingon siya dito at saka itong initian ng ubod ng tamis. Kanina ka pa nandyan? Tanong niya dito pagdaka. Ngayon lang. Are you ready?
Lumapit na ito sa kanya at ngayon ay nakadantay na ang baba nito sa kanyang liig habang yakap siya sa upuan. Tumango na lang siya para maibsan ang kabang dulot ng pagkakayakap nito sa kanya. Alam naman niya ang tunay niyang nararamdaman para kay Hunter, pero iba talaga ang kilig niyang nararamdaman nitong mga huling araw kapag nakikita niya ito. Palagi niya pang inaamoy ang suot nitong damit para lang masatisfy ang kanyang ilong sa hinahanap-hanap niyang amuyin. Let's go? Inalalayan pa siyang tumayo ni Hunter at agad na kinuha ang isa niyang kamay. Pagkatapos ay dinala sa ibabaw ng labi nito upang halikan. You're so beautiful, honey. Bulong nito sa kamay niya na hawak nito. Mahina ang pagkakasabi ni Hunter ng mga katagang iyon pero nahagip pa rin ang kanyang tenga at malinaw na naintindihan. Namangha din siya sa itsura ni Hunter nang mapagtanto niyang nakaputi na itong polo na nakatiklop hanggang siko at tinernuhan ng khaki pants na kulay gray na hapit sa legs nito. Maayos na nakasuklay din ang buhok nito na sa pagkakataong iyon ay halatang nilagyan ng wax para ma-emphasize ang kapal at pagkakaitim ng buhok nito. Malinis ang mukha nito na isa sa mga nagustuhan niya. Perfectly suited sa maskulado nitong katawan. Sinuway niya ang sarili dahil parang iba na ang naiisip niya nang medyo bumaba pa ang tingin niya sa pantalon ni Hunter. Lalo na't kagabi lang ay naglambing na naman ito sa kanya. And she can't help but to satisfy him sa gusto nito. Ganoon niya ito kamahal. Hawak pa rin ito ang isa niyang kamay at ang isa naman nitong kamay ay nakaakbay sa kanyang balikat nang tunguhin nila ang pasilyo at bumaba. Para lang silang naglalakad sa gilid ng Manila Bay habang titig na titig sila sa isa't isa. Pagdating nila sa munisipyo ay nakita agad niya ang kotse ni Monica na nakapark sa gilid at tuwan-tuwa siya na nakarating ang kaibigan niya. Maski man lang ito ay masaksihan ng kanyang kasal. Pagkabukas naman ng pinto ni Monica ay agad siya nitong nakita at todong ngiti rin ito sa kanya. Agad siyang bumaba ng kotse kahit na pinigilan siya ni Hunter at baka daw mabunggo siya ng mga nakapark na sasakyan doon. Hindi siya nagpapigil dito at lumabas pa rin. Miss na niya ang kanyang kaibigan at gusto na niya itong mayakap at makausap. Monica! Malakas niyang tawag dito. Agad naman itong ibinukas sa mga braso upang magyakap silang dalawa. Totoo na ba ito, friend? Ikakasal ka na talaga? Magkayakap pa rin sila pero nakatitig na ang mga mata nito sa kanya. Maging siya'y sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi agad siya sumagot at tila nahihiya pa siya sa tanong nito sa kanya. Seryoso na nga ba ako sa pagpapakasal kay Hunter? At maging asawa nito at maging ina ng mga magiging anak namin? Malalim ang ginawa niyang paghinga at saka siya tumango dito. Sabi ko na? Makahulugan itong saad sa kanya at ngumisi pa ng nakakaloka. Sa Hunter naman ay nakatingin na rin sa kanila ngayon. Pinanlakihan niya ng mata sa Monica para bigyan ng warning sa maaari pa nitong sabihin. Buti at nakuha naman ito sa tingin. Ilang segundo lang ang lumipas ay may isa pang kotse ang pumarada sa katabing kotse ni Monica. Laking gulat nila nang huminto ang andar nito at bumukas ang pinto. Inuluhan nito si Xavier na nakapolo na kulay light blue at maong pants. Pero mas nagulat si Monica nang makita ito. Nang titigan ko si Monica ay halos parang maging dancing ball ang mata nito at hindi mapakali kung saan titingin hanggang sa tuluyan ang nakalapit ito sa kanila. Salamat Xavier, nakarating ka. Bunga dito ni Hunter at naghawak pa ng kamay ang mga ito saka pinag-umpog ang mga balikat habang magkalapit ang mga katawan. Ikaw pa ba bro? Matitiis ko? Sagot ni Xavier nang tuluyan na itong nakawala sa pagkakayakap ng kapatid at saka sumulyap sa kanila ni Monica. Nicole. Banggit nito sa pangalan niya. Medyo na-conscious pa siya syempre dahil dati niya itong boss. Ate Nicole na pala ang dapat kong itawag sa iyo ngayon. Nakangiti nitong turan sa kanya. Napatingin na lang siya kay Hunter na masaya ding nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay napako naman ang titig ni Xavier kay Monica. Miss Monica Aguirre. Tawag nito sa buong pangalan ni Monica. Si Monica naman ay parang kinakabahan at nagngiting aso na lang nang lingunin sila ni Hunter. Good morning po sir. Pati nito kay Xavier na medyo kinakabahan ang boses. Nginitian lang din nito si Monica at saka inilagay ang isang kamay sa bulsa ng maong pants na suot nito.